Good evening everyone. Yan, welcome po sa ating live. Please don't forget to tap the screen guys and share the live. At mamaya mamimigay tayo ng coin. Yan. Malapit na tayo mag 20k followers. Yan. Magmimigay tayo ng coin pag umabot tayo ng 20k followers ngayon. Alright. So malapit na, unti na lang naman yan. No? 19,912 na. So unti na lang. So pag na-reach natin yung 20k, mamimigay tayo ng libreng coin. Alright, don't forget to tap and share the live guys. Yan. Yan, tap muna guys habang sineset up ko lang, wait lang. Yan, ilang araw tayong hindi nakapag-live no kasi ang dami nating restriction. So, ilang araw tayong hindi pinag-live ni ni TikTok. Alright, ang dami kasi nating ang dami nating taga-report diyan sa baba. So, yan guys, please tap the screen and share the live. At welcome po sa ating live stream. Alright, wait lang Sana. Bakit hindi nag-appear? Wait lang. Kaya pala. Yan, wait lang guys set up lang natin. Yan. Okay, malinaw naman. Alright, wait lang. Okay guys, dahil marami na tayong natatanggap na warning. Alright, dito sa main account natin, kahit malapit na siyang mag 20k, alright, ayun nga, ito yung second account natin guys, yung nasa taas. Kita nyo ba? Yan, yung the great reset. Ba't walang nakalagay sa akin? Wait lang wait lang. Wait. Nagkakaroon na naman ng problema itong live studio. Ayan, okay na. So, yan guys, okay na. Yan, malapit na tayo mag 20k guys Yan, please tap the screen guys and share the live. Yan, mamaya mamimigay tayo ng coin. Hi sir, Kramyo. Yan, welcome back. Yan. Kababalik lang natin at galing tayo sa restriction. Kaya medyo mababa yung ating viewers right now, no? Kasi ang dami nating restriction eh. Ano sabi? Wait lang magbabasa muna tayo ng comment dito sa baba. Okay, pag negative comment, automatic block and mute. Yan. Block mute agad. Okay? Yan. Wait lang. Yan. Alright guys, no yan. Huwag nating kakalimutan yung 10 na sige lang Lods, sabi ni Russell, sige lang Lods, ako sa like para umangat popularity natin mabilis. Yan, thank you so much, no. Oo. Yan, tulong-tulong tayo kahit Bivir, yan, both straight PDP laban. 10 out of 10 yan guys sabi ni Attorney Raul Lambino, no, 10 lang talaga. Yan, 10 out of 10 lang. So kung may dadagdag na kayo, wala namang problema, pero ang request, no, ng PDP is 10 out of 10. Yan, 10 po, no, kasi nadagdag na po diyan kung dati lucky 9, ngayon 10 na po, 10 out of 10. Yan, kasi nadagdag po ah si Dr. Mata. Okay? Yan, siya po yung pang number 10. Okay, yan po yung nakikita nyo po ngayon sa screen. Yan, 10 na po lahat sila. Yan, wag nating kakalimutan. Yan, please tap the screen guys and share the live. Tapos guys, by the way, marami kasing mga nagiging mahigpit na kasi sila dito sa TikTok, no.
napansin ko lang na ang dami ng restriction na uli na nangyayari kada post natin, especially kapag against admin yung ipo-post natin. So, ang kayo kung okay lang sa inyo, ang gawin natin is ang ipo-post natin is yung tungkol po kay Tatay Digong. Yan. At dito po sa PDP Laban. Okay? Para yung mga narrative nila hindi po lumaganap, 'di ba? Kagaya ngayon, ang dami na pong mga trolls. No, eto kanina lang nag-post po ako ng isang video. Alright. Ewan ko kung yung iba pinanood ng buo, no? Maraming fake news. Kasi nga yung iba hindi po nila pinapanood ng buo, hindi po nila binabasa yung buong context po ng isang post. No, dapat mahalaga po lalo na kung nandito po kayo sa ah, political side ng no, gusto niyo pong palaman talaga yung katotohanan, tapusin po ninyo yung buong video o kaya buong vlog, basahin niyo po ng buo. Wag lang po yung pinaka-headline. Kasi po may mga pagkakataon kasi na ang nakalagay po diyan yung papabor lang sa atin pero pag binasa niyo po yung kabuuan ng context, 'di ba? Hindi pala. Kumbaga kuryente pala, hindi pala maganda para sa atin yung balitang yon. No, kagaya kanina may pinost po ako. Yun naman hindi naman fake news 'yon. Pero sa umpisa, makikita mo na parang papabor sa atin. At marami doon na nag-comment, no, yung ito yung yung kahapon na naging balita doon sa Saganang Mamamayan. Alright? Doon sa Saganang Mamamayan sa Net25 kahapon. No, pinost ko 'yan dito. No, maraming natuwa, maraming doon sa balita na 'yon kasi nga hindi nila pinanood ng buo yung video. 'Di ba? Kasi sa dulo noon binanggit kung ano talaga yung balitang 'yon. Binanggit po sa pinakadulong dulo. Na po, kaya yung mga nakapanood hanggang dulo sabi ko sa kanila, good job kasi hindi ka na fake news. Kasi kung hindi mo babasahin yung buo, ma-fake news ka talaga. 'Di ba? Pero kung papanoorin mo naman siya ng buo, yung video na yun, hindi ka po ma-fake news. No po, ayun po yung kahalagahan pag binabasa natin ng buo at hindi yung isang content o yung isang video. Tatandaan natin sa panahon ngayon, very strict sila pagdating po sa mga post regarding po sa mga political content. Ngayon si TikTok meron na. Kanina ang hirap na hirap ako mag-post ng mga videos dito. Ang nakalagay, basta iba't iba yung mga rason dito sa nakalagay dito, unoriginal content, meron naman fake news yung content, pero wala namang news akong pinost, pero nakalagay doon fake news. So ibig sabihin mahigpit na talaga no etong black app pagdating po sa mga posting natin regarding sa political content. Kaya mahalaga na yung ipo-post natin, no, nababasa natin, napapakinggan talaga natin at siguraduhin natin na na-research natin yung mga content po na nilalabas po natin, no. Huwag tayo basta-bastang share, huwag tayo basta-bastang mag-repost, okay, or mag-engage sa isang content na hindi naman tayo sigurado kung facts ba talaga or hindi. So marami tayong pwedeng pagkunan ng mga balita no na hindi tayo ma-fake news. Alright? Unang-una nandiyan po yung mainstream media. Alright? Hindi yung mainstream media na sinisigawan doon sa Netherlands. Hindi po 'yon. Alright? Yung mainstream media po kagaya po ng Net25 kasi hindi sila bias, 'di ba? Kita niyo naman kung paano sila mag-report, 'di ba? Both side talaga. Even yung mga pronouncement nila is both side pa rin, 'di ba? Walang kabias-bias. At the same time, SMNI, 'di ba? Yan kasi pro Duterte sila. Kasi pag pro Duterte ka, pro mamamayan ka, pro Pilipino ka, 'di ba? Ayan. SMNI at yung mga vloggers na nagbibigay sa atin ng concrete information na makakatulong talaga sa atin. Sabi ni Virvero, bias naman yung ABS-CBN at GMA at PTP. Di ba GMA nga dati mataas yung rating nila 'di ba? Pagdating sa rating nila pagdating sa trust rating. 'Di ba? Kasi ang daming nanonood sa kanila, ang taas lagi ng viewers nila. Pero later on, 'di ba, habang tumatagal lalo na itong mga panahon ngayon, lumalabas na yung mga salungatan nilang balita. 'Di ba?
mga salungatan nilang balita nakikita ninyo, 'di ba? Yan, kagaya nung yung asylum ni nag-file daw ng asylum si Digong doon sa ano sa Hong Kong, 'di ba? Which is binawi nila. At ang dahilan nila tinatago nila doon sa tinatawag na tawag tinatawag na mapagkakatiwalaang source. 'Di ba? Ayun kasi doon nila tinatago yung mapagkakatiwalaang source. Eh. Dapat yung mga yan ayun yung pinapatawag sa TRICOM eh. Pero papansinin niyo yung TRICOM ang wag na tayo magbanggit na binanggit na natin eh. Yan, baka mapatawag tayo doon. So anyway, wala namang problema. So yun nga no, dapat ang pinapatawag nila yung mga ganyan kasi sila may mga lisensya. At the same time, kita mo kung paano sila magbalita. Talagang one-sided. 'Di ba? At doon kitang-kita natin yung fake news na balita talaga. 'Di ba? Kasi magkaiba. Mali yung sinabi nila na meron silang kasi may source pa silang binanggit eh, na pagkakatiwala ang source eh. Tapos later on makita natin na mali pala yung balita. 'Di ba? Dapat ayun yung mga pinapatawag nila sa Tricom. Pero kung papansinin niyo, sabi nga ni Sas, no, panoorin niyo yung vlog ni Sas, yung live niya kahapon. So sobrang ganda niyon, yung the big picture. Actually, I already downloaded yung video na yon doon sa akin Red app, no? Puntahan niyo po 'yon, very informative, siksik liglig at umaapaw po yung informasyon na binigay po doon ni Madam Sas. No, hindi lang po yung tungkol sa ano sa simple Philippine problem, no? Hindi lang ay hello po Mindanao, thank you sa donut. Yan. Hindi lang po tungkol doon, kundi tungkol din doon po sa ah, mas malawak pa na picture kung ano talaga yung nangyayari dito sa Pilipinas. Makikita nyo po 'yan doon po sa ano sa sa YouTube ko po. 'Yan. O kaya kay sa ano sa page po ni Madam Sas. Kaya lang marami kasing engagement si Ma'am Sas eh, kaya maraming reporters 'yon. Kasi nakatutok sa kanya lahat, gustong i-take down yung wait lang mag-accept lang tayo para habang nagmo-monologue tayo eh may kasama tayo dito sa taas. Ayan. Kaya init na init silang i-take down yung account ni ano ni Madam Sas, 'di ba? Kasi nga ang laki ng reach at the same time hindi boosted 'yun. 'Di ba? Hindi boosted yung mga post ni Madam Sas at talagang hinahanap siya ng tao. Ayun yung doon sila natatakot. Bakit? Alam nyo ba kung magkano yung isang boost ng isang post para kumalat siya? 'Di ba? 'Di ba pinakita rin doon ni Ma'am Sas kahapon yung mga top companies or medias page dito sa SOCMED kung sino yung mga malaki yung ibinabayad pagdating po sa boosting ng kanilang mga post. Makikita nyo po doon at makikita nyo doon mga propaganda. Yeah, propaganda po laban po sa mga Duterte o kaya laban po sa mga vloggers. Kaya yung account ni Ma'am Sas, there's a possibility later on baka ma-block yung account ni Madam Sas sa sobrang laki nung engagement niya and yet hindi siya nagpapa-boost. Talagang pinupuntahan talaga siya ng tao. Talagang hinahanap siya even yung international media talaga hinahanap talaga yung mga post ni Madam Sas, 'di ba? Grabe yung yung mga ano pong real name? Anong real account ni Madam Sas? Wait lang ipapakita ko sa inyo. Wait lang. Wait lang. I-search ko para makita nyo ito. Para ito kasi siya kompleto siya. Kasi 'di ba ang sabi sa Tricom, kapag magpo-post ka ng isang video, kailangan meron kang mga ebidensya, 'di ba? Kahit yung sinasabi mo is opinion mo lang, kailangan meron kang ebidensya. Pero ito kay Ma'am Sas, kunin niyo po lahat ng content niya at wala po yung copyright. Alright, pwede niyo pong kunin, i-repost po at gawin niyo pong content po sa inyong mga social media. Wait lang, ipapakita natin. Facebook. Ay, sige po, Sir Mindanao, continue. May account din siya sa Facebook at saka YouTube.
pero ang ginagamit niya ngayon Facebook lang. Hindi siya active sa ano sa Red app niya. Hindi siya active doon. Ito papakita ko sa inyo. Ipo-post ko ngayon dito. Wait lang. Kasi ang mahalaga kasi na makukuha natin yung mga tamang impormasyon talaga. Alright. Yan. Kaya ipo-promote natin to. Yan. Lalakihan ko lang para makita nyo. Basa na ba? Ayan. Yan. Ayan po yung account ni Madam Sas. Okay, na merong 557k followers. Alam nyo ba yung reach ng mga posting niya diyan sa Facebook account ay umaabot po ng kalahating bilyon ang nare-reach po niya doon sa mga content niya. To talagang sinusubaybayan talaga siya. At may pagkakataon talagang iti-take down talaga tong account na to. Kasi very very yung iba kumbaga very big picture na yung ipinapaliwanag dito ni Madam Sas. Yan. I-screenshot nyo na guys, no? Hindi na Milyon natin na i-stay ng matagal. minsan. Ano, sir? Di ba milyon ang followers niya? Bakit lumiit? Hindi po, hindi. Baka yung una niya yung baka sina-take down eh. Ito na yung ano niya, ito yung bago niyang account. Alright, yung 557. Makikita nyo naman doon, basta makita nyo may Chinese sa gilid. Yan o, may Chinese character sa gilid. Pwede nyo yung hanapin. Okay, makikita nyo naman at naka-public naman yung account na niya na yan. So, lahat ng post doon updated. Doon din siya nagla-live, dito rin siya nagla-live. So, yan, hanapin nyo po yan. Okay, tanggalin na natin at baka i-take down pa yung ating live. Wait lang. Madami na account na. Alright, mabalik tayo, no? Yun po yung account ni Madam Sas. Ayun po yung ifa-follow natin. Aside from kay Ma'am Sas, nandiyan si Madam Joey, alright? At si Sir Bisdak, 'di ba? Nandiyan din yung SMNI, nandiyan din si Sir Eric, alright? At iba pang mga vloggers na tingin niyo mapagkakatiwalaan yung source nila, yung mga information na binibitawan nila. Pwede niyo pong kunin. Pero hindi lahat, guys, ha. Kunin. Pero hindi lahat, guys, ha. Hindi lahat. Pumili lang kayo ng merong credibility na source o balita. Kapag medyo hinala lang, wag nyo munang ipakalat. Alright? Kasi hahanapan kayo ng ebidensya. Yan. Kaya ang ilagay nyo lang is yung merong ebidensya na talaga or yung totoo lang yung ipo-post natin. Okay? Para hindi tayo naliligaw at wala tayong mailigaw na mga kababayan natin pagdating po sa balita. No? Nandiyan din yung Net25, no? Nandiyan din po yung SMNI, UNTV, sabi ng iba UNTV daw. Ayan, go. Pwede nyo rin pong puntahan po 'yon. Yung mga yun na mainstream media. Okay? So far meron na tayong 19,925. Yan, no. Ang baba ng ano natin, ng viewers natin ngayon, no. parang parang na ilang araw ba akong restrict. Tagal din. Halos 4 na araw, no. Hindi tayo nakapag live. Yan, yan. Yan, shout out po sa inyo. Please don't forget to tap the screen, guys, and share the live. Yan, paki-share po yung ating live. Wait lang. Share natin sa iba. Yan, nandito si Queen. Si Mysterio. Yan, si Candy, nandito si Candy. Hello, Si welcome Mysterio. Sir Mysterio. Welcome. Shout out po sa inyo. Up. Wait lang. Naka-ano ka ba? Naka-private Hello ka ba, Sir po. Hello, Mysterio? Queen. Hello po, Queen. Hello.
Quick. Hello po. Ayun, nakakit na ako. Naririnig mo ako? Yeah, very clear. Naririnig mo ako? Yeah, Hi. Yes, loud and clear, Sir Anak Misterio. mo na kapwa ko DDS na yes, finally may maakit na akong kapwa ko DDS na that I can talk with na with lots of sense. Oh. Hello? Go lang, Sir Misterio. Oh. Ga. Mm. Oh, ano lang, na-frustrate lang naman ako sa kapwa natin DDS because this employee on leave. Eh, wala na eh. There's no use to Sir Misterio, medyo change their mind. nasisira yung Ha? yung signal. Paputol-putol. Okay na? Okay na? Okay na? Ayan, okay na. Na-frustrate lang ako sa mga kuha natin DDS na napapaki pa ng mga nagmakakampwet ng mga bangag na loyalista. And I'm not seeing napakit yung tita because we'll just create chaos eh. We'll just create diversion sa topics. Hindi tayo makapag-focus sa discussion eh. Tapos ang nangyayari, labo-labo na sa palengke. Walang order eh. Mga kapwa DDS naman, okay lang naman kung gusto niyo, yan ang gusto niyo. Pero sana naman, mapag-isip-isip niyo ito, sasabihin ko, there's no use of arguing with them. I've done that already. Everything, and I've heard everything as well. So, wala eh. But let us focus sa discussion natin. Correct. Actually, ito sasabihin ko sa inyo mga kababayan, no? Wala na tayo doon sa era na makikipagbardagulan. No, wala na kasi unang-una ang ginagawa lang natin kapag mag-entertain tayo ng ibang mga tao rito na hindi natin kapareha, 'di ba? Binibigyan natin sila ng chance dito sa platform natin na mapakinggan yung side niya at magkaroon ng mas wider audience, 'di ba? Kaya nga ang ginagawa nila ngayon is nag-hire na sila ng mga trolls eh. Actually, pansin ko 'yan dito sa sa mga posting ko, no. Ang daming trolls. Ang daming pakikita mo doon, mga nagko-comment at iisa yung narrative nila, no? Iisa yung narrative nila doon, pansinin niyo yung latest mga post ko nandoon lahat sila. At may kita niyo doon mga 0 followers, 1 follower, 'di ba? Yun lang yung mga meron sila, 'di ba? Kaya eto guys, mahalaga na yung platform natin, eto kung may mga nagla-live dito na lalo na kung political live yung gagawin po ninyo. Kung kaya po ninyo na wag na kayong magpaakyat, pero nasa sa inyo naman yan kasi sa sarili nyo namang live yan, no? Kung wag na kayong magpaakyat o mag-entertain nang hindi po nating kaparehas yung paniniwala or pananalig. Kasi nga, nabibigyan natin sila ng pagkakataon to explain their side. 'Di ba? Nabibigyan natin yung propaganda nila napapakinggan ng ibang tao at may napapaniwala silang tao. Not only that we give them the airwave to send their message across this platform. But ganito yun eh. Pinagtatawanan kayo, mga kapwa ko DDS. Ayun na, diba, may mga kapwa ko mga DDS, nagpapaakyat, hindi naman kaya makipagdebate. Parang lulusob kayo sa isang giyera na wala kayong bala o kulang kayo ng bala. Tapos all of a sudden, ito yung pinakyat nyo na mas marunong pa sa inyo. Pagtatawanan lang kayo. Brother, mga chong,
Ako mismo talagang na-frustrate ako pag yun ang nakikita ko sa live ninyo. Promise. Ito pa nga, minamarkahan nyo pa yung mga taong yun, pero aside from minamarkahan nyo sila na ganito sila ka-toxic, pinapaakyat nyo pa din. Katulad si J.A. Pinapaakyat nyo pa rin si J.A. Ano yun? The last time I saw J.A. sa isang live, talagang batot na batot ako. Talagang batot na batot ako. Do the point si Brat, nakita kong talagang nag-hysterical na, naging high blood na si Brat nila, si Ella sa live. Talagang naging toxic. Si JJ, tawa ng tawa. My God, talagang nasasaid yung pasensya ko sa mga ganitong klaseng tao na nakikita ko sa live. Tapos binagbibigyan nyo pa? Kasi nga, Sir Mysterio, ang layunin kasi nila doon sa mga live, ang gagawin nila, sisirain nila, guguluhin nila para mawala doon sa pinakatamang topic na dapat pinag-uusapan nila doon sa live. Diba? Ayun kasi talagang layunin. Hindi naman talaga nila layunin na sabihin yung... Kasi yun yung propaganda nila eh. Ayun na yung mismo. Yung manggulo sa live. Yun na talaga yung pinakalayunin nila. Ngayon, kung maglalagay pa tayo at ilalagay natin talaga sila dyan, parang pumayag ka na sirain mo yung sarili mong live. Ganun lang yun. Pero anyway, yung iba naman magkakakilala naman sila, I understand naman dun sa mga ibang host. Pero ako kung political content yung gagawin po natin sa pagla-live, hanggat maaari po, kung kaya natin, na wag na tayong magpaakyat ng iba para po hindi po magkaroon ng wider audience yung mga iba pong mga umaakyat na iba yung paniniwala sa katulad natin. Kasi nga, ganito yan sa panahon ngayon po, labanan po yan ng mga narrative. Kanya-kanya pong narrative yan, kanya-kanya pong propaganda po yan. So the more na, alam mo sila, sabi nga ni Sir Inertia kanina sa live niya, kokonti lang talaga sila eh. Hindi naman sila yung majority. Pero papansinin mo, yung mga narrative nila right now, ang pinakikinggan at pinag-uusapan ng maraming tao. Ano yon? Example na lang, yung pagkakadakip kay Tatay Digong. Propaganda nila yan. At naratibo nila yan. At ayan ang pinag-uusapan ngayon ng bawat tao. Even yung mga DDS, yan din ang pinag-uusapan. Na sana, hindi dapat yan ang pinag-uusapan natin. Dapat ang pinag-uusapan natin yung eleksyon na parating ngayon. Kasi ito, pag eleksyon kasi, pag-usapan natin, pag nanalo lahat to, straight na mga kandidato ng PDP laban, 'di ba? Unang-una, ang makaka-benefits diyan, tayong lahat mga Pilipino na bumoto dito sa PDP straight. Sa akin Pangalawa, naman, Brad, yung impeachment, 'di ba? At pati yung kay Tatay Digong, makakatulong din tong 10 na to. Kaya ito yung at saka aside from that, yung other issues na hindi po nasasagot right now. Nandiyan yung BICAM, nandyan yung PhilHealth, nandyan yung napag-usapan ba yung yun nga di ba nawawala na tayo dun sa pinaka-topic. Napag-usapan na ba yung sa Supreme Court na sinunog na ng Supreme Court ang impeachment? Hindi, wala pa yun, sir. Ano yun? Sa South Korea yon, sir. South Korea yon. South Korea, hindi South yun Korea yung dito sa Philippines. South Korea yun. South Korea yun. South Korea. Yan. 'Di ba? Ayun yung mga balita or topic na dapat pinag-uusapan natin, yung election, yung BICAM, 'di ba? Kasi nga lahat ng naratibo nila is their propaganda. Pero ngayon, wag natin bibigyan. Wait lang, sir. Wag natin bibigyan ng pagkakataon na kumalat yung mga narrative at mga propaganda nila using our platform. Kasi nga, the more na naririnig natin sila, the more na nababasa natin sila, the more na nakikita at pinakikinggan mo sila, lahat ng sinasabi niya parang magiging totoo na kahit alam mong hindi totoo yun. Kasi nga, paulit-ulit natin silang naririnig. Ganun po yun, guys. Ganun po ang narrative. Kaya pansinin nyo, mas maingay pa yung pinagsasabi ni Claire Castro. 'Di ba? Na alam naman natin lahat na 'di ba? Wag na tayo magsalita. Alam na natin lahat 'yon. Pero bakit mas pinag-uusapan yung pinagsasabi ni Claire Castro?
bakit mas pinag-uusapan yung pagpapadala kay Tatay Digong doon? 'Di ba? Hayaan natin kasi meron naman siyang lawyer. Nandiyan naman si BP Sara, nandiyan naman yung mga defense counsel But niya at nakikita anyway, natin na brother, ito. sobrang De, wait lang, mhm. tapusin ko lang Sir Mysterio, no. Sobrang lakas nung lawyer ni Tatay Digong doon sa Netherlands, 'di ba? At kitang-kita naman natin na doon sa postura ni BP Sara, malakas yung paniniwala at pananalig talaga nila na talagang mananalo sila doon sa kaso, 'di ba? At Ito nakikita rin pa. ni BP Sara yung suporta ng taong bayan na sa likod ni Tatay Digong. Ang atin lang Mhm. dito is sana po, lalo na kung gumagawa po kayo ng mga political content, please, kung gusto po natin makatulong po at Tatay Digong at sa mga Duterte at sa bansa natin, ang pag-usapan at i-content natin yung mga dapat pag-usapan talaga natin. Yung mga issue na tinabunan dahil dito sa mga political propaganda na inilalabas nila. Marami tayong magagaling na debater. Hayaan na natin sila na yung makipag-debate. Huwag na tayong makisali. Kasi nga, merong magagaling dyan. Nandyan na yung mga ano, hayaan natin sila kasi sila yung magbibigay. Nandyan na sila Vin, nandiyan na sila Sir Rich, nandiyan na sila yung mga magagaling na debaters natin dito sa TikTok, 'di ba? Sila Jem, sino pa? Basta marami sila diyan. No, hayaan ibigay na Monopolista, natin sa ikaw. kanila. Oo, kung ang galing Ayun. natin is nasa content, gumawa tayo ng content para naman doon sa narrative na ni Tatay Digo o ng mga DDS. Alam mo, ito pa, i-update ko lang kayo. ah Kami ni Sir Inertia nagpaplano na magkaroon actually binanggit ko naman ito nung mga nakaraan, magkaroon tayo ng isang naratibo lang na ilalabas kasi ito labanan talaga to ng narrative no, kung sino yung mas pakikinggan, kung sino yung mas pag-uusapan, yun po yung mananalo. Alright? Ganito po guys, kailangan kasi para matalo mo yung isang naratibo, kailangan maglabas ka rin ng isang narrative. Ganun lang kasimple yun. So, ang gagawin namin, maglalabas kami ng mga narrative at may grupo, kung sino man yung mga sasali. At yun, hindi to trolls mga totoong tao to. No, yung mga gustong sumali, you can message me, pero kailangan totoong tao, ayaw namin ng trolls, no. Yan. Message me para makasama namin kayo doon, maglalagay kami ng mga narrative na pwede nating i-spread, ibalita. Kahit hindi malaki yung followers mo, okay lang yun. Kahit 100 lang yung followers mo, Expect me kahit 150 to lang, be part of that 500. life. Kasi the more na mas marami naman yung nagsasalita at totoo yung mga taong nagsasalita, malaking impact po yun pagdating po sa SOCMED. Yun po yun. Sige po, Sir At saka, Mysterio. at saka, okay, get na. Ah, may dadagdag lang ako bago ako tumalo sa isa pang discussion na somehow in relevance na pag-uusapan natin ngayon. Okay. Lastly, ang punto ko kung bakit ayaw ko nang makipag-debate sa mga kampwet, sa mga bagang na loyalist is this. Kayo mga kapwa ko DDS, nagreklamo kayo na nati-take down yung account ninyo. It is your fault kung bakit nawawalan kayo ng account. Ilang beses na namin kayo napagsabihan na wag kayo magpapaakyat ng mga kakumpwet, ng mga bagag na loyalist because they're just there to burn your account. Susunugin lang nila yung account mo. Hindi nyo napapansin, mapupuno yung viewers nyo, puro mga troll. At yung pag napuno yan ng troll yan, patay kayo. Sunog yan. Sayang lang yung pinaghirapan nyo para makabuo kayo ng 1,000 followers to do your live stream. Diba? It will be a waste of your time kung mawawala lang ang account ninyo. Ito, another thing here, no? Sa mga kapwa ko DDS, huwag tayong panghihinaan ng loob na makakauwi si Tatay Digong. I've been to a live stream kanina. Ayaw ko paakyatin. DDS to pero hindi ko na bibigyan ni pangalan. Kasi bigla ako blinak. Gusto kong umakyat. Kasi yung taong ko nagsasalita, talagang
pessimistic masyado. Totoo, may ano talagang sarado ay hindi na mapapauwi si Tatay Digong. Pero he is not seeing the light that there is a high chance. Ito nga mismo lead counsel ni Tatay Digong. Siya nga mismo nagsabi, he will do his best na mapauwi na si Tatay Digong before his arraignment on September 23. Before that arraignment. Before the confirmation of charges, mapapauwi si Tatay Digong. At sabi pa na legal counsel natin na si Kaufman, he is seeing lots of flaws in technicality. Technicality na arrest procedure, technicality when it comes to jurisdiction, etc., etc., etc. Kayo mga DDS na nagpapanggap na DDS, damn, umarap kayo ng fair and square. Huwag kayo nagpapanggap na DDS. Pasalamat ko, hindi ko kayo na-screenshotan. Nagulat ako, blinak ninyo ako eh. Nagpapanggap kayo ng DDS. Gusto nyo lang mapatahimik ang mga DDS para ano? Dami pong ganyan. Para makontrol yung naratibo. Ikaw pa nga mismo nagsabi that if there is a conflict between international law and our constitution shall prevail. Oh, that's true. Bakit sabi mo kanina, yung habeas corpus ng Supreme Court will have no effect pagdating sa ICC? I doubt. Meron pong epekto na. Bakit? Because the jurisdiction is already questionable. If our lead counsel can determine the legitimacy of jurisdiction of ICC over Tatay Digong, panalo na tayo dyan. We can take effect the habeas corpus of Supreme Court. If ICC would not adhere to our petition for regarding this habeas corpus, then we can seek the help of United Nations and pursue another diplomatic protest with our allies through vis-a-vis through our Supreme Court and other diplomatic channel. So, Supreme Court na ang gagawa nun ng diplomatic channel natin. Kasi we are not seeing the alliance here in our government. That our government is the main culprit why Tatay Digong was being kidnapped, abducted by this nonsense government. Ang ina. Huwag kayo ganyan. Kakapikon kayo eh. Magpapakalat kayo na magda-down kayo ng hopes ng mga Pilipino. Pupusta ako. Makakauwi si Tatay Digong. Pupusta ako. Pupusta In ako. Jesus' name. And I will tell you this. I have this high prediction. But on the birthday, on the day itself, the birthday of Tatay Digong, magkakaroon na tayo ng favorable decision from ICC. Maniwala kayo. The worst case scenario lang naman The worst case, ang pinakamatagal, it will take another month para magkaroon ng special session ang ICC to check, to arraign about technicality, to tignan yung technicality. Yun ang gagawin ni Kaufman. Brad, Kaufman is a top caliber as a defense lawyer sa ICC. All the cases that he handled in the past, he won it all. Nanalo po siya. There was already a conviction. But when he handled that case, he won that case for the appeal of that person. Alam mo si Demba ba yun? Si Demba. I cannot remember all the names of his clients na ipanalo niya sa ICC. But I have to tell you, 100% ang panalo niya. Ang win, yung
winning percentage ni Kaufman. Kaya yung mga tagpapanggap na DDS, sasabihin nyo that you are shutting the doors of chances para makauwi si Tatay Digong. Ang ina, kung wala kayong sasabing matino, huwag na kayo magsalita. Oo. Hindi mo Correct kayo yan. mga dito DDS. Correct yan, Sir Mysterio, no? Kaya papansinin nyo, yung mga comments nila kapag may post kayo, ang sinasabi dun sa mga comment, hindi na uuwi si Tatay Digong, dun na siya machechegi, di ba? At et cetera. May mga ganong klaseng comments nila is a part of propaganda. Gusto nilang kunin yung emotion po nating lahat para magkaroon tayo ng galit sa puso natin. Yun po. Pag nagalit na po yung mga Pilipino, syempre, ang gusto niyan, kaguluhan, 'di ba? Magkakaroon na ng kaguluhan. Kasi doon nila gusto dalhin yung narrative nila eh. Para ano mangyayari? Magdi-declare po sila ng martial law. Once na makadeclare po sila ng martial law, may extend po yung kanilang So posisyon, be it, kung 'di ba? magkakaroon ng martial law, 'Di ba? eh, Kaya oo nga, eh, wait lang. Kaya nga ang focus natin right now dapat yung paparating na eleksyon. Yung paparating na eleksyon kasi nga kailangan natin makapasok ito pong 10 ng oo, PDP pero laban. Yan brother, po yun. maganda rin yung i-discuss yan about sa election, pero yung kanina kasi parang nabanggit mo na wag na natin pag-usapan yung technicality ng kaso kay Tatay Digong. However, para sa akin, this is my take, no? It is also better for us to discuss also in our live stream yung mga technicality na nangyari dun sa kaso. Kasi alam mo bakit? Kasi on their own live stream, binabaluktot nila lahat. Kahit nga sa mainstream, binaluktot na nilang batas yung Yeah. 1950, yung Actually, I 1951. agree naman sa'yo, no? I agree sa'yo, Sir Mysterio. At marami na rin naman kasi nagla-live stream at marami na rin kasi nagtatakel po niyan. Ngayon, kung dadagdag pa kasi ako sa pagtatakel niyan, ang mangyayari, mawawala talaga tayo doon sa dapat talagang pinag-uusapan natin. At ang hirap-hirap po ibalik yung talagang topic na dapat na pinag-uusapan. Alin po yun? Yung Brother bycam, Ga, hindi yung ko naman, election. oh, yeah, Kasi, yeah. wait lang po, Sa- Sir Mysterio. sa Ako, live mo hindi naman, ako brother. against kung gusto nyo pong makinig ng mga ganong klaseng topic. At marami po yung nagtatakal po ng ganyang na topic. Nandiyan po sila attorney Oh. Rodriguez, si attorney Lambino, nandiyan din po si Sir Eric Celis, nandiyan rin po si Madam Sas, nandiyan din po si Madam Joey, nandiyan din po yung mga SMNI, nandiyan din po yung Net25 at other vloggers po na nagtatakel po niyan. At sila po, lalo na si Madam Sas, is talagang documented, talagang meron siya. Pinapakita niya talaga yung dokumento na kapag nagsalita siya, meron siyang ipapakitang proof. Ayun po kasi yung magandang pakinggan kapag ang pinag-uusapan natin is technicalities. Kasi Brother Ga, tayo kahit alam Okay. natin at eto di ko kahit alam natin yung talagang proseso, alam natin yung ganito. Pero mas maganda kasi yung meron kang ipinapakitang proof or mga facts. 'Di ba? Which is ayun yung nakuha ni Madam. Kaya ako pinapanood ko si Madam Sat kasi kompleto yung narrative niya, kompleto yung facts niya, kompleto yung mga ebidensya niya na Sa ipinapakita ano sa naman, mga tao. brother. Pero ako kung gusto niyo pag-usapan, wala namang problema sa akin. Guys, At Brother, lahat tayo brother, gusto nating guys, matuto. Sige po, Sir Mysterio. Brother Ga. guys, masingit ko lang guys. One Speaking, more. Sige lang. Last speaking one. about election Brother guys, hindi ba kayo nagtataka kung bakit malakas ang loob ni BBM na sinabi niyang 13-0 landslide yung yung mga senatorial election niya. Wait lang po. Bumitaw na Sir, kasi ay Sir, Sir Mysterio, wait lang, Sir Mysterio. Baka ma-take down tayo kasi may mga batang naririnig sa stream. So baka malaglag tayo lahat. Ayan. Pasuyo lang, Sir Mysterio. Thank you. Sige po, continue, Sir. Sir DZ Dido. Yung hindi pa tayo nagtataka, speaking of election, syempre lahat naman tayo nagbabantay. So, nakapagtataka lang bakit malakas yung loob ni BBM na 13-0 landslide yung senatorial election niya. So, parang ganun ba? Parang meron silang hinahawakan na alas.
Correct. Yung 12-0, 12-0 yun, binanggit niya. Pero ngayon, hindi na 12-0 eh. 'Di ba? 11-0. Oo, kasi umalis na si Amy Marcos. Kung di ako nagkakamali, Marcos. talagang pinanindiganan niya na yung independent niya. 'Di ba? Sige po, Sir Mysterio. Ito, sa akin naman, dagdagan ko na lang when it comes to your life naman, wala bang 11 na problema? lang, 11. Sige lang. Start! When it comes to your live stream naman, wala mang problema. Kasi very diversified naman yung live mo, yung discussion natin. Pa-jump-jump nga tayo ng discussion, di ba? Pa-jump-jump tayo ng subject. Ano pong tingin nyo? ng Bakit siya naging subject matter independent? natin. Ano yan? Ano yan, ate? Madam? Sige po, Ma'am Queen. Sige po, Ma'am Queen. Kayo po ba yung nagtatanong? Naka-mute po kayo. Pwede kayo mag-open ng mic. Okay. Pwede ako? Sige, ito na lang. Yung sa'yo naman, wala mang problema. Kasi very diversified naman tayo mag-discuss. Napapahapyaw natin yung tungkol doon sa kay Tatay Digong. Napapahapyaw natin ibang subject matter na mukhang matagal na naibabao na sa limot, halos. Katulad ng GAA, binabalik-balik ka natin. All those things is na pag-uusapan natin. So wala namang problema doon. Ang sa akin lang naman yung sa akin lang naman, okay lang din naman i-discuss yung about yung totoong legitimacy ng nangyari kay Tatay Digong. Is it legitimate arrest or not legitimate arrest? Does ICC have the jurisdiction or not? Yung mga ganong question na pwede natin sagutin sa live stream natin. However, ikaw, it's up to you kung i-discuss pa natin yan. Wala mang problema ako. Sumasabay lang naman ako sa agos na discussion natin. Actually, Sir Mysterio, pinapahapyawan ko din naman yan. Pero hindi ko na tinatakal ng personal opinion ko yung regarding po dyan sa nangyari kay Tatay Digong pagdating sa technicalities at legalities. So, nung mga nakaraan, ang ginagawa ko po dito, nagpi-play na lang po ako ng mga videos ng mga reliable sources natin. Okay? Ng mga vloggers, sa mga media na meron tayo at pinopost din natin yan dito sa account natin, sa content natin, no? Kino-content natin din yan. Para nga, hindi natin, kailangan din naman nating babantayan yung patungkol po dito kay Tatay Digong. 'Di ba? Kasi pwede kasing mangyari at maulit-uli ito pag hindi natin alam kung ano talaga yung tamang proseso. 'Di ba? 'Di ba tama? Yun talaga, yung kailangan talaga Yes, din yung talaga mga natin sir, babantayan. nila Academical din yan, sir. ang sinasabi nila, may narinig ako dito isang vlogger English yung pagkakasalita niya. It was a petition for ICC. Narinig ko sa kanya, what we really don't want is to have another precedence of this situation in the future. So ibig sabihin nun, ang kinatakutan naming mga Pilipino ay mangyari ito muli sa inaharap. Iyon po yung kinatatakutan at yun dapat natin iwasan natin yan para hindi ito mangyari sa susunod na henerasyon. Kawawa tayo rito. We will be subjected for foreign intervention. Huh? Correct. This is not all about justice. This is all about politics. Politika naman itong ICC. Actually, mga brad, na problema ngayon yung ICC kasi pinapasagot sila ng United Nation about that. Kasi hindi naman sila pwede mag-continue ng case ni Tatay Digong. In the first place, lahat ng ginawa nila pag-aresto is illegal. Hindi sila hindi sila follow sa procedural na Oo. So dapat hindi na-continue yung pagdinig sa ICC kay Tatay Digong kasi labag din yun sa constitution sa sa
batas ng ano ng ICC, 'di ba, sa yung tinatakil ng statute. ibang vlogger about Rome Statute. Rumo, yun. Yung Rome Statute na Article 59, ano, yung 59 nila na dapat kasi, before nila i-tackle doon yung case ni Tatay Digong, meron dito sa ating soberanya na endorsement galing sa ano natin sa mga korte natin dito. So ano yung basis nila doon mag-ano kasi walang endorsement dito. Brother, Illegal hindi yung ako mag-interrupt. pag-puslit nila kay Tatay Digong. So Oo. yes sir, oh. May interruption lang ako. Before ko makalimutan. Yes, Kaya yes, yan yung sir. binabanggit ko kanina. Mayroong nagpapanggap na DDS kasi gusto niyang isarado ang pag-asa natin mga Pilipino na mapauwi si Tatay Digong. Kasi sabi niya, kahit maglabas pa ng habeas corpus, ang Supreme Court, wala na raw yung effectivity because andun na raw si Tatay Digong sa ICC. However, based to sa statement ni Kaufman, yung lead legal counsel ni Tatay Digong, he stated that before the confirmation of charges on September 23, he will do his best to make an appeal sa ICC when it comes to jurisdiction. Kasi he sees Absoluto to si Tatay Digong, bro. he sees a flaws in jurisdiction, not only in Article 59, but the jurisdiction itself has the problem. There's a determination that ICC has no jurisdiction over Tatay Digong. Then, habeas corpus will have its effect over Tatay Digong. We can bring him home. Yung habeas corpus, pagagamit pa natin yan. Kaya nga sinasabi ko, That's bullshit. Brad, na wala talagang karapatan yung ICC na ipagpatuloy yung pagdinig kay Tatay Digong doon, paglilitis nila kay Tatay Digong doon. Kasi in the first place, lahat ng ginawa nilang hakbang para makuha si Tatay Digong is lahat illegal. So, yun yung gina-question ngayon ng United Nations. Hindi ba kayo nagtataka bakit walang appearance si Pulong? Since napunta si Tatay Digong doon sa ICC. Yung kay Yes, kay Pulong Kasi naman. dito sa amin kasi dito sa Taga Davao, kilala namin yung lahat ng mga Duterte. So, pag si Pulong kasi yung No. magtrabaho, Hindi ba walang palpak, parating tama yan. Wait lang sir, patapusin lang muna natin Sir Misterio para makuha natin yung buong context. Sige po, Sir DC Didos. Kaya sa amin, alam namin, pag si Pulong kasi, pag yan yung nagtrabaho, laging tama kasi yan, walang mali sa pag yan magdesisyon, kaya si Pulong tahimik lang yan siya. Sumusubaybay, nakikinig sa mga issue. Pero malalim kasi na na tao si Pulong. Hindi natin ma-describe sa simple words lang. So yun, walang appearance si Pulong. Yun na nga, kasi yung ICC ngayon, pinapasagot nila bakit ipoportion nila yung kaso in the first place, lahat ng ginawa nilang hakbang para mapunta si Tatay Digong doon sa Netherlands is puro illegal. And nakikita nila doon ang political na issue. So malaking question yan sa kredibilidad ng ICC kung ipagpatuloy nila yung paglilitis kay Tatay Digong doon. So malaki yung tsansa na mapawalang sala si Tatay Digong. And yung sa last na interview kay BP Inday ng isang vlogger doon sa Netherlands, meron siyang sinabi doon na makakauwi na si Tatay Digong. Yun, totoo yun. Totoo na. Ako naman. Okay. Let me answer you about Pulong. Ito galing to kay BP Sara. This is not coming from me. Ang sabi nga ni Tatay Digong, coming from BP Sara, is ganito.
Huwag mo nang papupuntahin dito si Polong. Hindi ko siya papupuntahin dito. Mag-concentrate na lang siya sa Davao. Ganun din si Baste. Mag-concentrate na lang is sila. a Mag-concentrate. twist statement. Kahit na yung sinabi ni Brad, ni BP Sara, yung sinabi niya na walang emotion, yung sinabi niya na hindi na makakabalik si PRRD ng Pilipinas, tanggapin na lang natin yung katotohanan. Hindi niyo napansin yung facial expression Yeah, I ni know, poker face yun. Poker face. walang Poker walang face. ka-emotion. That is a twist. Oo. Yes. Alam mo, brother, kung ako kay BP Sara at yun ang sasabihin ko, siguro nag-ahagulgul na ako sa iya. Promise. Kasi yung totoo kasi Brad, sa atin mga ka-DDS, meron kasing nakaabang sa ulo ni Tatay Digong. Kung kaya ng grupo ni Marcos na magbayad para ipurso yung kasos doon sa ICC, yung taong kinuha nila para sa ulo ni Tatay Digong, maliit lang na bagay yun sa kanila. Kumbaga lang, babarya-barya lang. So kaya lahat ng nangyayari may twist kasi we protect Tatay Digong. Oo. Yun na nga. Ito nga, sa akin lang kung pauwiin si Tatay Digong, I prefer Tatay Digong to seek asylum elsewhere. Huwag natin banggitin kung saan ang lugar. Basta, Kaya mag-seek nga. na lang sila. Pero kaalaman lang na si Tatay Digong malaya na. Ha? Kaalaman lang to sa atin lahat na DDS. Si Tatay Digong malaya na. Parang, what do you mean? Pakiklaro. Wag na natin i-explain. Oo. Yeah. I know that he'll be flying home. But I think if he's going to fly home, and I'm really afraid for his life kasi meron ng bomb threat kay VP Sara. Okay? Naka-receive na siya ng bomb threat sa opisina niya kay VP Sara. And then ito napakadali lang tong isisi ang pagpapa-assassinate kay Tatay Digong. Kasi baka sasabihin nila, ang napa-assassinate kay Tatay Digong, ito yung mga naging biktima niya ng EJK. Pwede nila mapasa yung doon, yung CC. Yung CC. Oo. Tama din. Isang punto din yan. Pero wag nyong i-focus sa topic yung about kay kasi gusto natin lahat protektahan si Tatay Digong. So tungkol doon sa sa ICC sa Netherlands. Yung last statement ni BP Inday Sara, kung pro Duterte ka talaga, kahit hindi niya i-detalye lahat-lahat, makuha mo yung punto niya. Oo. Mag-focus tayo dito sa sa election kasi yung sinabi ni Bongbong na na landslide yung niya, senatorial candidate niya. Baka yung iba hindi nila alam. Yung si George Garcia is yung nagtayong abogado niya. Yung nag-file siya ng case against Leni Robredo. 'Di ba? Yung whistleblower na si running vice mayor, sino ba 'yon? Yung nagbisto ng yung Smartmatic. Guys, magpapaalam muna ako. Babalik na lang ako mamaya. Gagamitin ng anak ko yung cellphone ko para makapanood siya ng pinapanood niya sa TikTok. Alright, bye-bye sige sir. muna. Thank you. Babalik ako si mamaya kung andito ka pa. Alright, thank you sir. Thank you po. Okay. Okay, let us discuss more important Ito dapat issues. natin Very ito good dapat nating pinag-uusapan dito guys, yung yung paano natin ma-secure yung yung natin. election Natin. election ngayon kasi Yes. sinabi sa binitawan na salita ni
ni BBM, meron talaga siyang pinaghahawakan na alas. That is Yeah. yung si Garcia ng chairman ng COMELEC. Kaya ginasuhan ni Garcia yung whistleblower na nagbisto ng pwede madaya yung kasi 'di ba nakita yung sequence doon sa Respicio, sa ginagawa nila. Si Attorney Respicio. Respicio, si Attorney Respicio. Yung sequence doon sa ginagawa nila, lahat ng balakid na pwedeng mabisto yung plano nila, pinakasuhan nila. Even DDS vlogger. Kasi ayaw nila mabisto. Sinabi na ni BBM na yung lahat ng senatorial candidate niya is mananalo. Ito yung dapat nating bantayan. Ito yung dapat natin pinapaingay sa mga live stream natin. Kasi marami sa ating mga kababayan hindi pa alam yung kung ano yung core nito na pwedeng mangyari. Hindi natin alam. Ito yung kinakatakot ko ngayon, yung election. Baka walang DDS na manalo. Diyan naman sir, tingin ko may mananalo talaga. Pero syempre, nasa election tayo, kailangan natin talagang i-campaign talaga ng mahusay itong mga kandidato ng PDP Laban. Tatandaan natin, nung panahon ni Tatay Digong, nung tumakbo siya bilang presidente, alam natin na may konting doon 'di ba? Magic doon sa Vice President At alam natin na ginawa rin 'yon kay Tatay Digong, kaya lang hindi talaga nangyari kasi nga yung boto ni Tatay Digong is landslide talaga. Ang hirap dayain nun, Opo. 'di ba? Kaya nga ang pinopromote Racket yung natin boto ni right Tatay now, Digong. ang pinopromote natin right now ngayon is landslide victory para po sa PDP Laban kasi mahirap pong dayain yung landslide victory, 'di ba? Kaya mahalaga po Tama ka dyan, sir. oh, Tama ka dyan, sir. yun po yung pinaka kumbaga kailangan talaga wala nang tanong-tanong. Iboboto ko ba si Kibuloy? Iboboto ko ba si Philip Salvador? Iboto mo po kasi nga kumbaga protest vote nga to, sabi ni Madam Joey. Protest vote natin to. Kasi bakit? Etong 10 to, tatandaan natin, after election, may kasunod po aside from dito kay Tatay Digong. Ang kasunod po niyan, impeachment naman ni BP Sara. Kaya mahalaga po na makapasok po itong 10 na PDP Hindi, Laban. nabasura na yung Go po. Brad, nabasura na yung impeachment kay Bibi Sara? Hindi po. Supreme Court mismo. Hindi po. Sa South Korea po yon. South Korea. South Korea. Yeah, Yung binasa ng opo. SMNI? May mga pinuputol kasi nila yung video Actually, nag-upload ako niyan. Pero yung sa akin, kumpleto hanggang dulo. Kung papanoorin mo kasi yung pinaka-last part noon, binanggit doon yung South Korea, yung impeachment na yon. So, mahalaga talaga na tatapusin talaga natin yung mga videos. Wag lang doon sa misang caption or onting, kunyari, 1 minute lang, okay na tayo doon. Hindi, kailangan tapusin nyo talaga kasi yung minsan yung kuryente nandun sa pinakadulo So, pag mali yung nakuha nating information at narinig natin doon sa video na yun, di natin tinapos, kung ano lang yung narinig natin, yun yung may isasabi natin and yung mapapakalat natin. So, tsaka yun na yung magiging narrative natin, yung small information na yun. Pero kung tatapusin natin yung buo hanggang dulo, makukuha natin yung buong context. Yun po yung kaya nirepost ko siya kasi nakita ko may nagpost dito sa TikTok regarding doon sa pronouncement niya ng ang balita yan ng Net25 sa saganang mamamayan at yung mga comment doon is mga kumbaga ang daming sumakay doon sa content na yon, no? Kaya ang ginawa ko, nirepost ko siya dito at sinabi ko doon sa mga nakakita at nakaalam na tungkol yun sa South Korea, alam mo yung comment ko sa kanila, good job. Dahil tinapos mo yung buong video, hindi ka na fake news.
'Di ba? Pero Kasi nga sinabi nung SMNI na yung anchor na yun na galing sa Supreme Court. net 25 po yata 'yon yung pinanood nyo. Galing Supreme Yung Court ano na yung ano talaga yung Korea. letter na hinahawakan nung nag-report sa Korea. SMNI. South- Binasa yun eh. South Korea po, South Korea. South Korea pa South Korea. talaga yun. Yeah, South Korea po. Pwede nyo pong balikan, latest post ko yan dito sa aking TikTok account. Makita nyo po yung pangalawa sa latest. Yan. Nakita nyo po doon pag tinapos nyo yung pinakadulo, nakalagay doon South Korea. Yan. Sinabi nila South Korea. Actually, hindi mali yung balita. Hindi mali yung narrative Parang nila. Oo, nagkamali lang tayo kasi nga hindi natapos yung video. Kumbaga, nakat siya. So, pero kung binanggit kasi doon sa pinaka last part, yung South Korea. Yun po. Tungkol po yun sa South Korea. Kaya yun, mahalaga talaga. na si Sarah. Yun yung kinakampaign din namin, sir, dito sa ating channel, no? Yung magkaroon tayo ng tamang impormasyon regarding doon sa mga napapanood natin, mga nababasa natin, na kailangan talagang panoorin talaga natin ng buo. Kailangan talaga nating basahin kung kaya pa nating i-fact check mas better before natin i-repost, before natin i-share yung mga Kaya ganong research mga niyo po. post. No, lalo na kung hindi natin kilala yung pinanggalingan ng source, 'di ba? Kailangan talaga 'yon. Pero kung halimbawa, trusted mo naman na yung source at pero kung kahit trusted mo nga, kailangan na i-fact check mo pa rin, 'di ba? Ganun Sa talaga, mga kailangan nangyayari alamin ngayon, mo talaga ang yung hindi lang tama. ma-fake news. Sige po, Sir Madam Alam Aqua. niyo kung ano? Alam niyo kung ano lang hindi ma-fake news ngayon sa panahon ngayon na to? Yung Coke Zero ni Tatay Digong. Yun. Hindi na ma-fake news. Oo, yun pa. Ang Tsaka dami. ito hindi to na pag-uusapan kasi lagi ako nanonood din ng mga live, lagi rin ako nanonood ng mga content ng mga vloggers, pero bihira nila tong banggitin. 'Di ba? Yung mangyayari sa March 28, global pa naman to. Po. Ilang days na lang, Wala 2 na. days na lang, global tribute to Tati. Actually, 1 day na lang 'di ba? Kasi 28. Ano na yun eh. So, Actually, ito, papakita ko napag-usapan sa naman inyo. po siya pero hindi naman po ba. Ayan. Global tribute to Tatay Digong. Ayan ang hindi nila napag-uusapan at kinakampaign. Ayun yung nakakalungkot. Baka Even yung iba, hindi yata nila alam na merong global Baka tribute. mangyayari Yung dyan, iba Brad. po napapag-usapan pala. Baka pero yung hindi ang po mangyayari dyan sa March nakam- 28 sa campaign. Davao region is victory party. Oh, Oh. Brad, baka mangyayari dyan Pwede. sa March 28 is victory party. Kasi Yan. pag pinanood mo yung live doon sa bahay ni Tatay, even yung nagla-live, ayaw nila pag-usapan. Oo. Ayaw nila pag-usapan yun. True. So, baka yung mangyayari dyan is victory party. Hindi, ang akin lang kasi dito, sir, no, kasi global tribute to. Do alam ko naman yung marami naman ang nakakaalam, pero maraming hindi pa talaga nakakaalam tungkol po dito at ilang days na lang, 1 day na lang, 'di ba? Actually, 1 day or 2 days na lang 28 na. So, kailangan talaga natin itong i-push or eto, lang padaanan natin dito sa live natin na magkakaroon po ng global tribute. Actually, dito sa SOCMED, kasi pinost ko to, alam mo, nagkaroon pa to ng restriction bago siya lumabas dito sa TikTok ko. Ang nakalagay doon, fake news. Etong post ko na to. Biro mo yung fake news yung post ko na yan, di ba? Hindi naman balita yan. Di ba? So, pero na-appeal ko naman siya at tinanggap naman ng TikTok. Yun, makikita nyo na, maboview na siya. Ito yung pinaka-latest kong post. So, puntahan nyo po yan at may nilagay ako dyan na, kumbaga, sa right side corner dito, video yun pwede kayong maglagay ng clip or video po ninyo, pwede nyo siyang i-recontent itong video na to. Alright, kung gusto nyo po ng clear copy, pwede ko kayong bigyan, no po, nasa aking Facebook account at nasa YouTube account ko. Makikita nyo po yung link dun sa profile ko. Pwede nyo puntahan, i-download nyo po, pwede nyo pong gawin, no? Or kung medyo mahina kayo sa pag-edit,
pwede nyo namang ipa-edit sa akin. Doon kayo mag-message sa aking page. No, ako na mag-edit para meron kayong magamit pang content. Personal content yun na. At etong content na to, walang copyright yan kahit may kanta. Yan. Nasubukan ko na kasi pinost ko na yan doon sa Facebook, sa YouTube, tsaka dito. So, wala naman siyang copyright. So, pwede nyo siyang i-repost. No? Pwede nyo lagyan ng picture doon sa gilid na naka-feast. Kung group family kayo, mas okay. Pwede nyo siyang i-recontent, i-edit niyo po para kumalat po ng kumalat na meron pong mangyayari na ganap or global tribute to Tatay Digong po sa March 28. Ito po ay kasabay po nito yung birthday o kaarawan po ni Tatay Digong. 80 years old na po. Yan si Tatay Digong. Yun po. Ano pangalan sa FB mo, Lods? Same lang po, GATV Reaction. Ayan, yung nakikita nyo po sa screen. Or kung punta lang kayo sa profile ko, dun sa bio ko, may link doon, 2 link yon. Yung red app, tsaka blue app, i-click nyo lang po yun, pwede na po kayo makapasok. Yan. Tapos pwede kung nahirapan kayo mag-edit, comment lang kayo dun sa blue app, send nyo lang yung picture nyo or video nyo, clip nyo, video clip. Ako na yung mag-edit, ibibigay ko na lang po sa inyo para meron kayong content po dyan sa mga SOCMED po ninyo. Yan. Isa lang po yan, no? Yan, aside from that, mabalik tayo dito sa campaign. Yan, commercial lang naman yan. Alright. Yan, campaign natin guys 10. No, baka yung mga kamag-anak, kakilala natin, hindi pa nakikilala itong 10 na to, pakilala po natin. No, yung mga kandidato ng PDP Laban. Yan. Kailangan kasi kompleto talaga sila. Tatandaan natin, pagdating sa legislative po, no, always majority win po yan. Majority win. Alright? Ngayon, kung gusto po natin na ma-impeach si VP Sara, wag nating iboto yung 10. Ganun lang kasimple. Wag nating iboto si Kibuloy, wag nating iboto si Ipe. Kung gusto nyo ma-impeach si VP Sara. Pero kung ayaw nyo ma-impeach, iboto po natin kompleto. 10 out of 10. Na po, yun po yun. Yan. Kung gusto nyo pong may taga-police or taga-tingin ng budget natin, lalo na magkakaroon na ng budget deliberation, malapit na. 'Di ba? Yan, kung gusto nyo pong walang anomalya pagdating po sa GAA at may taga-tingin diyan, iboto nyo po yung 10. No po, walang labis at walang kurang para may taga-baril po doon sa mga gumagawa ng anomalya po diyan sa legislative branch. 'Di ba? Ngayon sabi nga ni ito na yung pinakamalalang BICAM na nangyari pambansang budget ng Pilipinas itong 2025. 'Di ba? Papayag ba kayong ulitin 'yan? Ngayon, kung papayag kayong ulitin 'yan na magkaroon uli ng kumbaga Guinness Book of World Record pagdating sa pambansang budget natin, iboto nyo pa rin po yung kalaban ng PDP. Huwag nyo pong iboto yung straight. Pero kung gusto nyo pong may babaril sa kanila at may pipigil po doon sa ginagawa po nila, iboto nyo po itong 10 ng PDP Laban. Yan. Sige po, Sir Dizilido, kung may insert po kayo. Go. Ay wala. Magpapaalam lang sana ako kasi alis pa ako. Alright, sige sir. Thank you sir. Magandang gabi sa iyo. Salamat sa pagbisita. Buhay kayong lahat. Yan. Thank you. Yan. 1, 2, 3. Thank you. Yan. Ayan guys, sa 37M, medyo mahina lang talaga yung viewers natin right now because may restriction pa. Galing lang natin sa restriction. Yan. Kaya mahalaga yung tap nyo tsaka share niyo ng live. Yan, para marami tayo. Sabi ni Ma'am Queen, pag hindi po bumoto ng isang beses, kailangan pong, alam ko 2 magkasunod po, Ma'am Queen. Yan, 2 magkasunod, kailangan mo magparehistro uli. Pero ngayon, hindi ka na makapagparehistro kasi natapos na yung registration. Yan. Yung sa mga OFW, regarding doon sa online voting kasi medyo daming nangangamba na mga OFW natin regarding sa online voting. Lagi talaga every election na may pinag-uusapan talagang dayaan. 'Di ba?
In every election naman, merong pinag-uusapang dayaan. Pero anyway, ano mang uri ng paraan ang gawin nating pagboto, online man yan or actual man yan, pupunta kayo sa embahada kung papayagan nilang bumoto doon. Pero kung hindi nila papayagan at online lang talaga, bumoto pa rin po tayo. Kasi mahalaga po yung pagboto po natin. Every vote counts. No? Every vote counts po. Mahalaga po yon. Kasi kapag hindi tayo bumoto, sayang yung isang boto natin na sana na ibigay natin sa kanila. No po, mahalaga po 'yon. So sa mga OFW po, bumoto po tayo kahit anumang klase, uri ng pagboto yung gagawin natin, mapa-online man 'yan or hindi, basta po bumoto tayo para yung boto natin po maka-count po 'yan at mabibilang po 'yan doon sa mga sinusuportahan po nating mga kandidato. Ngayon po, doon sa mga hindi po rehistrado, at nakita nila na gusto talaga ng suportahan ang PDP Laban, pwede nyo pong ikampanya. Yan, sa mga kakilala nyo, kamag-anak nyo, sa pamilya po ninyo. Yan. Kasi ito yung narrative talaga na nililiis talaga nila. Yan. Ayan talaga yung, kasi pansinin ninyo, yung mga kalaban ng PDP Laban, todo sila sa pangangampanya. 'Di ba? Tapos ang nasa PDP or yung mga supporters, focus naman yung supporters, 'di ba? Yung mga tayo, yung DDS, 'di ba? Yung pino-focus nila natin is yung sa kay Tatay Digong. Nawawala tayo doon sa dapat talagang pinag-uusapan. 'Di ba? Ayun po yung pinaka-importante. Yung itong PDP, pagboto ng straight, alright? At yung yan, tamang impormasyon. Yan, para sa mga kababayan natin. Yun lang yung ipapalaganap natin, yung tamang naratibo. Kasi kailangan talaga natin labanin yung maling narrative, no? Ngayon kasi kung patuloy nating sasakyan yung mga naratibo nila, no? Kasi ang ginagawa nila ganito Papasok sila sa live, magtatanong kuno, kunyari, 'di ba? Tapos mapupunta na tayo doon sa tinatanong nila. Kasi nga iyon yung gusto nilang pag-usapan natin. Dadalhin tayo doon sa narrative na gusto nilang pag-usapan natin. Pero yung dapat talaga itong pangangampanya sa PDP Laban, itong mga yung BICAM, yung mga issues, no, ay yan dapat talaga yung pinag-uusapan ng nating lahat. Yan talaga. Hello Maris, hello po, good evening. Yan. Alright, no, by the way guys, onting recap lang tayo. Yan, malapit na tayong malapit na tayong mag 20k followers. Yan, ngayong araw. Kaya nag-live ako Buti nga bumalik ngayon no. After ng restriction, ngayon lang bumalik yung live natin. Thank you naman at least, 'di ba? Mase-celebrate natin yung 20k followers natin. So mamaya magre-relive ako. Mamaya after ng live na to, okay, magre-relive tayo para to celebrate lang yung 20k followers na magbibigay tayo ng mga coin doon sa mga members, sa mga team members natin na patuloy na sumusuporta po sa atin. Mamaya po after ng relive natin. Kasi dito, gamit ko kasi live studio, hindi ako makapagbigay ng coin sa inyo. So, babalik ako doon sa phone ko mamaya para makapagbigay tayo ng mga coins po sa inyo. Hello po Maris, good evening, welcome po sa live. Hello, Kuya Ga. Congrats in advance. And Thank hello, you. everyone. Hello po, Ma'am Maris. Hello. Ikaw, Ma'am Maris. You may continue, Sir Ga. Yun lang naman, no? Ayun lang yung, kaya naman ako nag-live, yun, simple lang na banggitin ko lang sa inyo na ang dapat talagang pinag-uusapan talaga natin. Kasi gusto talaga namin nila Sir Inertia, mabasag yung narrative. 'Di ba? Ang nangyayari kasi, napapasakay na tayo doon sa narrative na dapat, na gusto nilang sakyan natin. 'Di ba? Kung biruin nyo, no, sobrang lakas talaga ng propaganda nila, 'di ba? Kahit tayo, kung tutusin talaga, yung mga naratibo nila, hindi talaga malakas yon kasi nga, minority lang sila, kokonti lang sila. At yung mga nagpapakalat pa nun is mga trolls. 'Di ba? Tayo kasi, yung mga supporter ni Tatay Digong, mga tayo, mga organic at mga natural tayo.
talagang tao talaga tayo at nagsasalita talaga tayo. So, ang gagawin natin, papatulan natin yung trolls, di ba? Sasagutin natin yung tanong nila. Ang mangyayari, nagugulo yung live natin at nabibigyan natin sila ng malawak na audience doon sa mga live natin, doon sa mga post natin. Nabibigyan natin sila ng malawak na audience doon na napapakinggan ng kung sino yung audience natin, napapakinggan din sila. 'Di ba? Kaya ang nangyayari, yung narrative nila mas lalong lumalawak. Pero onti lang sila. Mas marami tayo. Bakit hindi natin makuha, hindi natin ma-spread, maipakalat yung mga narrative na dapat talagang pinag-uusapan? Kasi nga, ang nangyayari kasi sa atin, mas sumasakay tayo at gusto nating pag-usapan yung mga topic na nilalabas nila. So, hello po, Katsunarin. Yan, shout out po sa inyo. Yan, watching from Riyadh. Yan. Yun po yung pinakamahalaga talaga, no? Itong election, parating na election, itong tribute kay Tatay Digong, 'di ba? Yung BICAM issue, yung mga naka-file diyan sa Supreme Court ng Pilipinas, 'di ba? Ayun yan dapat ang pinag-uusapan natin. Lalo na April 2. Tama ba, Sir Mindanao? April 2 or 3? Tama, April 2, 3. 2, 3. Tapos, At saka kung po matutuloy, magkakaroon ng yung April sa 4. 'Di Sa ba? Baguio. April 4 Sa Baguio yung April 4 kung magkakaroon ng pangatlong araw. Kung matatapos nila ng 1 at saka 2, yun, tapos na siya sa 1, 2. Pero pag hindi siya matatapos, magkakaroon ng April 4. Itong sinasabi naming petsa, guys, dito po magkakaroon na po ng oral argument pagdating po doon sa BICAM issue. Malapit na, no? O, 'di ba? Hindi natin namalayan, mag-April na at ayan na yung pag-uusapan, yung BICAM. Kaya talagang iniingay talaga nila yung ibang issue to cover up at magkaroon ng diversion. Yung talagang diversion at hindi mapansin ng tao na pinag-uusapan na pala yung BICAM. 'Di ba? Tatandaan ninyo last year, yan din yung ginawa nila. O bigyan ko kayo ng example lang. Nagkaroon ng budget deliberation diyan sa lower house, 'di ba? At ang pinuntiryan nila si BP Sara doon sa confidential fund. Ayun yung narrative nila. At tayo naman bilang mga Pilipino, naging interested tayo kasi we support VP Sara doon sa budget deliberation na yun at ipinagtanggol natin si VP Sara doon. Sumakay tayo doon sa narrative nila, doon sa yung sa confidential fund. At later on, habang umuusad yung nagkaroon sila ng Quadcom, pinag-usapan din natin yung Quadcom. Kasi yun yung narrative nila, kailangan pag-usapan ng tao itong Quadcom at itong confidential fund ni BP Sara. Although tawag dito, hindi naniniwala yung mga tao doon sa narrative na yun. Pero ang point kasi doon to cover up yung something na hindi natin namamalayan. Ano yun? Yung budget ng 2025 na niluluto nila. 'Di ba? Kasi naging maingay nga yung Quadcom, yung confidential fund, yung EJK. Ayun yung pinag-uusapan last year Yung impeachment kay BP Sara. You know what, guys? Kung hindi sumingit ang INC na nag-pronounce sila or nag-announce sila na magkakaroon sila ng peaceful rally, hindi mapag-uusapan yung budget ng 2025. Kasi bakit? Kasi mas init tayo doon sa issue ng impeachment. Kasi dapat ang mangyayari noon, December pa lang, ini-impeach na si BP Sara or mai-impeach na talaga si BP Sara that time. Dahil nga nagkaroon ng announcement ang INC, na-postpone yun. 'Di ba? At nagkaroon, 'di ba, tumigil nga rin yung Quadcom doon sa sa hearing nila, 'di ba? At na-extend yun, naging parang February na yata, in-announce nila na impeach si BP Sara doon sa sa House of Representatives, 'di ba? So hindi natin siya makikita yung problema ng budget kung natuloy yung impeachment ni BP Sara kasi kumbaga malaking issue kasi yun Malaking issue yung impeachment ni BP Sara, 'di ba? Ngayon hindi pa natin siya pinag-usapan yung impeachment ni BP Sara kasi nga wala pa yung impeachment. Pero pag nandiyan na at malaki talagang issue 'yan, 'di ba? Nakaya niya talagang i-cover up yung issue nung BICAM. Nangyari, sumingit yung INC
'di ba? Nagkaroon sila ng announcement, nagkaroon sila ng mag-organize sila ng peaceful rally, 'di ba? Napahinto ngayon yung House of Representative doon sa hearing nila, 'di ba? Pansinin niyo 'yun na nakita niyo ba yung narrative na 'yon na confidential fund, impeachment is to cover up yung 2025 budget. Dahil napatigil 'yon, nakita natin, aba, may problema pala sa budget. Aba, may tinransfer palang fund from PhilHealth sa ibang project, 'di ba? Oh, at nakita natin may mga blanco pala doon kasi kung ang pinag-uusapan that time is impeachment, hindi malalaman ng tao na may problema yung BICAM. 'Di ba? Yung budget ng 2025. Yun po yan. Ito na yung pinakalas nilang ginawa, yung para matakpan nga ng matakpan lahat, ginawa na naman nila, ano yan, pinahuli nila si Tatay Digong, nawala na naman doon sa topic talaga, yung talaga sa problema natin sa gaan, nawala na naman tayo diyan, sa eleksyon, lahat na, nandoon na. Nakapokus na tayo ngayon sa nangyayari kay Tatay Digong, which is yan yung pinaka talagang gusto nilang mangyari na mawala tayo. Correct ka dyan, Ma'am Aqua. 'Di ba? Papansinin niyo ngayon, nagkaroon ng na-impeach si VP Sara sa lower house. Para makita niyo lang yung scenario. Wait. Sir, dagdag ko lang. Sige lang, go. Continue, Ma'am Aqua. Inumpisahan nila sa gusto nilang ipa-impeach si Sara Duterte, di ba? Gracia, akat Gracia. Lahat ginawa nila. Saan pa rin matatapos ang mga ginagawa nila? Sa impeachment pa rin ni Sara matatapos. Katapos nitong kay Tatay Digong, impeachment naman. Tama ba? Yun nga yung pinopoint ko Ma'am Aqua. Pansinin nyo, 'di ba, last year ganun yung ginawa nila. Pasalamat lang tayo kasi nag-announce ang INC na magkakaroon sila ng peaceful rally. Kaya nakita natin na may problema at malaki, hindi lang basta problema, malaki yung problema nung BICAM issue, yung budget ng 2025, 'di ba? Nakita natin 'yon. Ngayon, eto sa nangyayari ngayon, susundan ko yung sa sinabi mo, Ma'am Aqua, na ang last nito is yung impeachment ni VP Sara. 'Di ba? Yun talaga doon talaga pupunta tong narrative nila. Totoo. Ito yung gusto nilang i-cover up, kaya ang nangyari, yan, nagpaano sila kay Tatay Digong, 'di ba? Pinapunta nila dun sa Netherlands. Pero tayo alam naman natin na lahat ng ginagawa nila ay paborable para sa atin. Bakit? Mas lalong maraming Pilipino ang naniniwala po kay Tatay Digong. 'Di ba? At mas lalong maraming nakakaalam ng katotohanan because sa ginagawa nila ngayon. 'Di ba? 'Yun po 'yun. Kaya ito pansinin ninyo, ulitin ko ulit, yung nangyari nung last year, ganun din yung mangyayari ngayon. Meron ba dito, kayo ba sa mga vloggers na pinapanood ninyo, sa mga live na pinapanood ninyo, pinag-uusapan ba yung impeachment na parating kay kay VP Sara? Yan. Kasama natin sa panel, sa mga kasama natin viewers, yan. Comment nga kayo sa baba kung may naririnig ba kayo na pinag-uusapan ang impeachment ng parating kay VP Sara? Wala. Ako wala. Wala, 'di ba? Even nga yung etong election na parating na election, walang masyadong nagtatakel ng parating na election, 'di ba? Ito yung mahalaga talaga, guys. Tandaan natin na last year, gumawa sila ng propaganda, ulitin ko ulit, gumawa sila ng propaganda to cover up yung BICAM. 'Di ba? Alin 'yon? Yung confidential fund, yung impeachment sana ni VP Sara noong December. Ngayon, to cover up naman. Pero niluluto na nila yun yung BICAM na yun that time niluluto na. Pero walang nakakapansin doon kasi nga ang issue that time at malaking pinag-uusapan talaga ng mga tao yung confidential fund at yung magiging impeachment ni VP Sara. Ngayon, ang issue right now is the impeachment of VP Sara. Impeachment ni VP Sara. Bakit walang
nagsasalita, walang masyadong narrative tayong naririnig kay dito sa impeachment ni VP Sara. Gayon na niluluto na nila yung impeachment ni VP Sara. Nababaladaan nyo ba yon na niluluto nila yung impeachment pero walang sumasakay doon? Walang, hindi natin pinag-uusapan. Yung, baka magulat na lang tayo pagdating ng panahon. 'Di ba? Baka sa lalong madaling panahon, baka nakakalimot tayo na may impeachment pa rin kay VP Sara. Baka malaglag si VP Sara. Magulat na lang tayo kagaya ng nangyari kay PRRD kasi nga hindi tayo naniwala, hindi tayo nakafocus. So dapat talaga nating i-focus. Baka magulat na lang tayo, impeach na si VP Sara. 'Di ba? Ayun yung nakakalungkot pag nangyari 'yon. Alam ko din naman tayo papayag pag ganun talaga 'yung nangyari. Pero yun nga, kailangan talaga nating ibalik doon sa, actually tayo yung majority. Marami tayo. Maraming naniniwala sa mga Duterte. Maraming naniniwala, uy yan, 20K na tayo, mamaya na yan. Na maraming naniniwala para sa katotohanan. Alam na nila kung ano yung totoo eh. Pero bakit hindi natin mapag-usapan yung mga naratibo na para naman kay BP Sara? Para naman sa bayan. Na dapat talaga yun yung pinag-uusapan natin, yung katotohanan. 'Di ba? Siguro yung ako hindi naman ako against kung pag-usapan natin is yung ICC, yung mga legalities, ganyan-ganyan. Sabi ko nga much better kung meron tayong kasamang abogado dito kasi kapag pinag-usapan kasi natin yung ICC, 'di ba? Yung mga Rome Statute, yan, 'di ba? Pag pinag-usapan kasi natin 'yan, kailangan natin diyan na meron tayong legal advice. Even nga yung mga lawyer ang sinasabi lang nila diyan is advice or kanilang mga opinion. So lahat kapag pag-usapan natin 'yan, puro opinion lang lahat 'to. Pag pinag-usapan natin yung ICC. Bakit? Kasi gumagana naman na yung, kumbaga gumugulong na yung proseso doon. So ako leave that issue doon sa legal team na binuo po ng mga Duterte. At ako naniniwala ako na makakalagpas si Tatay Digong doon. Kasi nakikita ko naman sa interview kay BP Sara, kay interview doon sa Defense Council, 'di ba, sa attorney ni Tatay Digong, kitang-kita ko doon na very sila. Malakas yung loob. Malakas yung loob nila na tama yung ipinaglalaban nila at makakalabas doon si Tatay Digong. Ako naniniwala ako doon kasi nakita mo pa lang naman sa aura nila kapag nagsalita, 'di ba? So, yun lang, sana mabalik natin, may push natin yung narrative na dapat natin pinag-usapan, yung election, itong BICAM Tama ka dyan, issue, 'di ba? Dapat talaga pag-usapan yan ni election, ayun darating na election, tsaka yung BICAM. Lahat, pati yung na yan, nakabinbin na kaso sa Supreme Court, mga kaso ng gobyerno. Dapat yan. Yan, kay Tatay Digong, okay na yan. Nakita ko naman, okay naman eh. Correct. Yan, si Sir Katsun. Ano pangalan nito? Hello po, good evening Sir Kazunarin. Hello, good evening. Welcome sa live. Nakamute ka, sir. Yan, yan. Nakamute ka. If you want to say something, sir, yan, na pwede mong i-share sa atin, go ahead. Alright. Yan guys, no. Ayaw magsalita ni sir. So, dito muna tayo. Thank you so much guys, no. Na-reach na natin yung goal natin na 20K. Yan, na followers. Salamat sa mga sumusuporta. Mamaya magre-relive tayo. Gagamitin ko yung phone ko. Para doon sa mga team members natin, magkakaroon tayo ng tawag dito. Mamimigay ako ng coin. Yan. Yung coin na pamimigay ko, hindi naman sa akin galing yan, no. Galing yan doon sa mga nag-gift sa akin dito sa live natin, i-share natin yung gift
sa akin, i-share natin dun sa mga team members natin na sumusuporta po dito sa live. So, balikan nyo po ako dito mamaya sa next live po natin. At yung mga kasali dito, syempre, yung mga team members natin. O, paano ka magiging team members? Yan, click mo lang yung heart me. Yung 1 coin lang ata yun yung heart me na yan. Tsaka isang beses lang yan. Hindi ka na pwedeng umulit ng umulit. Isang beses lang yan para makasama ka po dyan. Yan, mamaya mamimigay tayo ng coin. Alright. Yan. Yan, Magic 12. Walang Magic 12. 10 lang. Yan, di ba? Oh. Hindi natin alam, di ba? 10 lang yan. Hindi po yan 12. Ayan. Yan. Magic 12, pasok yan. Yan. Yung 10 dapat lahat 10 walang labis, walang kulang. Sabi ni Attorney Lambino, okay, hanggat maaari, kung kaya natin 10 lang talaga. Huwag na tayong magdagdag. Pero kung gusto nyo magdagdag, nasa sa inyo naman. Pero lagi natin dadaan, every vote counts po yan. Alright, yan. Mahalaga na makuha natin yung landslide victory. Para kahit magdaya sila, wala silang madadaya kasi nga, landslide po yung boto na makukuha po ng mga kandidato ng PDP Laban. No, wag na kayo maniwala dun sa mga survey. Yung mga survey is a Kasi part pag of straight yan, diversion. Yung mga survey, okay? Na kunya nangunguna daw sila, ganyan. Wag niyo nang paniwalaan 'yon. Tatandaan natin dati nung kumakandidato si Robin Padilla as senator, 'di ba? Wala naman siya sa top 12 eh. Pero pansinin mo, 'di ba, nung nagkaroon ng election, siya yung top 1. 'Di ba? O wala yung sa survey. Yan. Nasa election po yan. Ang totoong survey po ng sa election. Kaya kailangan i-vote talaga natin landslide victory po for PDP slate. Yan. PDP Laban slate po. Straight. Alright? Yan. Anything, yung mga gustong magsalita dyan sa taas, go. Benten tayo, benten. Correct, Ma'am Aqua. 10 lang 10. Pagdating naman po sa party list, alam ko isang vote lang for party list, no? At may mga recommended party list po under PDP Laban na itinaas ng kamay ni Tatay Digong, no? Ayun po yung susuportahan din natin. Yan. Basta, Team Duterte. Alright. Yan. Hi, Ma'am Pai. Yan. Good evening. Yan. Good evening sa inyong lahat. Alright. Yun na yung guys, no? Yun lang naman yung gusto kong banggitin sa inyo, yung 12 slate, PDP, yung election, alright? Tsaka yung fake news, wag tayong mapadala sa fake news, marunong tayong mag-check ng mga content na pinopost natin or nire-repost natin or sinishare natin. Talaga dapat buo at basahin natin talaga ng buo, walang labis, walang kulang para makuha natin yung buong konteksto. Alright, yun lang po. Yun po yun. Tsaka kung kaya po natin na ang pakikinggan lang muna natin as of now is yung Net25 tsaka yung SMNI sa mainstream, much better po kasi sila lang yung hindi bias pagdating po sa pagbabalita, no? Yan. Yan, 'di ba? Kagaya nito, so wala naman tong ayan. 25 lang yung followers mo, tas comment ka pa dito. Yan, i-block na natin. Yan, pag may maligaw sa live natin na iba yung iba yung gusto, yan, automatic block natin yan. Alright. Yan, may gusto pang sabihin yung mga nasa taas before we end our live. Yan, magre-relive naman ako mamaya. Alright. I think wala na. So, yun lang guys, no? Recap lang naman yan. Paalala lang na ang Antay ko dapat... na lang po yung relive nyo mamaya. Sige, oo. Yan. Anong oras kaya dito yung sa Dubai? Anong oras po kayo magre-relive? Kakain lang ako, tapos magre-relive ako agad. Okay. Sige po. Yan.
Yan lang. No, wag Marami lang naman tayo ako magpapalayo doon sa topic, wag lang tayo mapapalayo doon sa issue. Oh, babalik at babalik talaga tayo diyan, no. Don't worry. Kung gusto nyong pag-usapan din magpe-play uli ako ng mga videos dito na regarding doon sa update kay Tatay Digong sa other issues or balita, no, magpe-play naman ako dito 'Di ba ginagawa ko 'yon? Nagpe-play tayo dito lalo na pagdating ng hapon, Philippine time noon nagpe-play nagra-run ako ng ng play. Pero pag mga discussion, 'yan, doon lang tayo sa dapat talagang pag-usapan natin. By the way pala, before ko makalimutan, ewan ko lang, next week yun no, Sir Mindanao. Darating po dito yung Defense Secretary po ng United States. Tama ba? Next week. Alam ko yon no? Kailangan natin, Hindi ko punta lang alam. kayo kay Sir Para Inertia. saan po yan? Punta kayo kay Sir Inertia. Nandoon yung, Sige. niya, yung, tawag dito, SOCMED account nung Defense Secretary ng United States. Yan, pwede kayong mag-flood ng mga comments doon regarding unfavorable kay Tatay Digong. No po, lahat ng alam nyong facts, yan, sabihin nyo po doon sa comment section sa mga SOCMED po nung US Defense Secretary po ng United States. Yan. Mamaya ipapakita na lang din natin, no? Hindi ko na screenshot kay Sir Inertia. Yan. Mamaya magkakaroon tayo ng copy para meron kayong alam nyo kung sino yung hahanapin nyo. Tapos doon po kayo mag-message. Kasi effective po yun. Effective po yun na banggitin natin. Pag nakita niyang maraming nagko-comment doon na, yun nga, tungkol kay Tatay Digong, pagdating niya dito, pwede nilang mapag-usapan yun. Alright? At naging tulong din yun para ma-alarma din yung ICC. Di ba ginawa din natin yan? Nagkaroon tayo ng petition doon sa ICC. Di ba? Pinalad natin ng petition doon. Tsaka yung birthday gift kay Tatay Digong, nagulantang doon yung ICC. No? Kaya mahalaga na ganun din yung gawin natin. Even yung ibang mga vloggers 'di ba? Ganun yung ginawa natin para makuha ng mga vloggers yung pinaka-narrative natin. Napansin niyo si Nightmare, nakalimutan ko Nightmare ba pangalan nun? 'Di ba? Ang narrative na ngayon niya tungkol na kay Tatay Digong at yung mga magagandang nagawa ni Tatay Digong, mali yung informasyon na una niyang narinig at nabasa, napakinggan doon sa mainstream media. Kasi nga minamali nga nila Merong bias kasi pagdating sa mainstream no. Medyo malawak 'yan. Kung gusto niyo malaman 'yan, punta kayo kay SAS, pinaliwanag niya doon kung paano tumatakbo yung mga narrative nila, no? The Nightmare, 'yan, 'di ba? Dati against siya kay Tatay Digong, pero nung nalaman niya na bias pala yung mga actually alam naman talaga nila na bias talaga yon. True. Kaya pag pinalad niyo yon doon sa social media at nakita naman din nila lumalabas ang mga tao ngayon, 'di ba? At ipinapakita natin. Ayaw nila ibalita sa SOCMED kasi ayaw nilang maalarma yung mga tao. Pero pag pupunta kayo sa mainstream pala, ayaw nila ibalita sa mainstream. No, pero pag pupunta kayo sa SOCMED, dito makikita nyo ang daming tao na nakikipag-participate dito sa mga rallies, no, mga peaceful rally na ginagawa po para po kay Tatay Digong to bring him back dito po sa Pilipinas. 'Di ba? Ang dami po noon. At 'yun po, nakaka-catch up na po 'yon ng mga international community. Kino-content po 'yan ng mga vloggers. Though sabihin natin, ang gusto lang talaga nila views, vlogs para doon sa personal kung may personal motive, walang problema doon basta makakatulong sila to spread no yung tamang informasyon na dapat nilang malaman at ayun yung binabanggit nila doon sa mga contents nila. Malaking bagay po yun na naririnig na tayo ng international community. Especially kay Tatay Digong, di ba? Pag ang international community na yung nagsasalita para kay Tatay Digong, hindi lang tayo mga Pilipino, yung malaking yun, malaking bagay yun, di ba? Malaking tulong yun. Pag ang international community yung nagsalita. Bakit? Kung sa atin pa nga lang mga Pilipino, 'di ba? Na ang dami ng sumusubaybay dahil sa paglabas ng mga Pilipino, dahil sa pagsigaw-sigaw ng mga Pinoy diyan, especially diyan sa Netherlands, 'di ba? Nung nakaraan peaceful rally diyan ang Netherlands. Nakita niyo naman kung gaano kadami
'di ba? At 'yon na-catch up po yung attention ng international community po doon. 'Di ba? At ayun po yung pinag-uusapan nila na bakit kung masamang tao 'tong si Tatay Digong, etong si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, bakit gano'n na lang yung pagmamahal ng tao dito sa taong 'to, 'di ba? Nagiging malaking question sa kanila, eh. Kaya ang nangyayari ngayon, nagkakaroon sila ng pagkakataong mag-research, 'di ba? Magtanong din, especially doon sa mga comment section kasi dinudumog sila ng comment section, eh, no? Puwede tayong makipag-participate sa mga gano'n, guys, no? Even dito sa sa TikTok account, may mga ganyan, may mga group ang mga foreigners na pinag-uusapan yung mga politics. Minsan tinatackle nila diyan yung tungkol diyan kay Tatay Digong. You can join yung mga gano'ng participation, then sabihin niyo yung narrative na hindi talaga sa'yo, masamang nakikijoin tao ako 'to si kay Tatay Midnight. Digong at malaki talagang naitulong nito sa bansa natin. No, kung puwede nga lang na siya yung maging hero, actually for me, Tatay Digong is a hero. Hero para sa bansa natin. Kasi aside from, alam mo 'yun, naging totoo lang siya doon sa ipinaglalaban niya at pinatunayan niya 'yun sa atin. Tanging pulitiko na naabutan ko sa panahon ko, 'no, na ginampanan niya yung pagiging politiko talaga. Yung politiko na para At sa saka, bayan, hindi para sir, maging boss ng bayan, kundi ang boss talaga niya yung bayan o yung mga Pilipino. 'Di ba? Pinakita niya yun. pwede po ako At mag ginawa niya, lahat ng sinabi niya, ginawa niya. 'Di ba? Hindi man 100% pero naramdaman even yung mga kababayan nating nasa laylayan, naramdaman lahat ng ginawa ni Tatay Digong. It's, Totoo yan, alam sir. nyo, malaking bagay po yon. Mm. Tama. Yan, ang Gusto ko pinakamagandang lang, narrative. Ang pinakamagandang narrative. Kung kayo po, gagawa po kayo ng content at gusto nyong magpalaganap ng isang narrative, ang pinakamagandang narrative is personal experience. Ayan po ang pinakamagandang naratibo. Okay? Anong ibig sabihin mong personal experience? Pwede kang magsalita, magkwento, kahit short clip lang, 'di ba? Gawa ka ng videos kung ano yung nangyari sa nung panahon na naupo si Tatay Digong. Ano yung na-experience mo that time, 'di ba? Kung lahat siguro ng mga DDS, no? Lahat siguro ng suporta kay Tatay Digong ginawa yan at makikita dun sa social media. Nako, 'di ba? Magugulat talaga sila diyan. At magandang tignan at yung ipinapakita natin yung legasiya na ni Tatay Digong. At ang pinakamasarap na panoorin is yung personal experience. Kasi bakit? Yung personal experience mo, hindi lang ikaw ang naka-experience yan at nakaka-relate dyan yung maraming mga kababayan natin nung panahon ni Tatay Digong. 'Di ba? So, yun lang guys, no? May additional pa yung mga nasa taas. Yan, mag-end na talaga ako, promise. sige, bye-bye. Wala na. Alright, yan guys, no? Mag-end live na tayo. So, later after kumain, magre-relive tayo at magbibigay tayo ng coins. Ma-notification naman ako ng live niyo, sir. Yes, yun, thank you. Yan, magbibigay naman tayo ng coins para doon sa mga sa mga team members natin. Pero hindi lahat syempre pipiliin lang natin kasi baka kapusin yung coins natin, no. Yan, kung ilan lang yung coins na meron tayo, yan. Mamimigay tayo ng coins para sa mga team members natin para may magamit kayong pang tap or pang ano nyo sa ibang mga sinusuportahan nyo pong mga vloggers, no. Mamaya mabibigay tayo ng coins. So, ang ano lang doon, kailangan ng maging team member kayo. Yun lang. Alright, so maraming salamat guys sa mga gifters, supporters natin. Thank you so much po.